Ano po ang balak niyong gawin matapos ang lockdown? Matapos ang quarantine? Yan ang napakadalas pag-usapan ng mga tao, pati sa social media makikita mo, itong balak kong gawin pagka na-lift na ang lockdown, pag na-lift na ang quarantine. Ano nga ba ang mga dapat natin pag-isipan ngayon? Lalo't lumalapit-lapit ang posibilidad na pwede na yan na ma-lift o partially man lang ma-lift. At ano ang dapat na mangyari dahil nangyari ang mga bagay na ito after lockdown. Sa mga natutunan po natin mga karanasan at itinuro sa atin ng Panginoon at itinuro sa atin ng mga pangyayari after the lockdown, malinaw na meron tayong mga dapat gawin. And one of that is to make extra income. Dapat meron tayong extrang kinikita, hindi lang yung sapat sa pangangailangan natin pang araw-araw at lalong hindi dapat kulang, dapat sobra. Proverbs 10:4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. So wealth is beyond what you just need. Merong sobra. Sipagan pa natin, dagdagan pa natin ang pagsisikap, at idalangin pa natin ating mga ginagawa. Dumiskarte tayong mabuti kasi nakita natin, mahirap yung dumarating yung mga lockdown period, nawawalan tayo ng active na livelihood, marami sa atin at least. Anong gagastusin mo? Mahirap namang umaasa ka lang sa bigay ng barangay, sa bigay ng kapitbahay, sa bigay ng mga churches. Maganda, meron ka talagang sarili. Kaya yan, dapat alam na natin nung araw pa, pero ngayon mas luminaw. And stock up on essentials. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Hindi lang ang ibig sabihin nitong verse na ito kung talagang mabuti kang tao, dapat marami kang ipapamana sa iyong mga kaapu-apuhan. Kasi marami namang mabubuting tao walang ipapamana kasi talagang walang naging sobrang sa kanilang buhay. Ang ibig sabihin lang, kung mabuti ang iyong pamumuhay, chances are, and the possibilities are great, that you will have more than what you need in life, na meron ka pang maipapamana. Ibig sabihin, meron pang surplus. Somebody sent me a message just a few days ago. May picture pa na kasama ng mga post ko sa Facebook. Sabi, Pastor, 4 years ago pa po pala, sinasabihan nyo na kami na mag-stock up on essentials, on mga kailangan sa bahay. 4 years ago pa, pinapaulit-ulit nyo na pala yan. At ngayon, may mga nagme-message sa atin na, salamat po sa pagtuturo nyo ng ganyan kasi meron kami kahit paanong na-stock sa bahay namin kahit wala pa kaming ideya na magkakaroon ng lockdown. Kaya hindi kami masyadong nabagabag nung biglang nagkaroon ng lockdown. Mabuti yung meron tayong sinusubi-subi, itinatago-tago, kahit sa mga bagay na hindi natin naakala o ini-imagine na mangyayari because you don't know what a day may bring forth. Ano pa? Ang dapat resolution natin, no? Lockdown resolution. Save. Simplify. Consume less. Need less. And want less. Ngayon na naka-lockdown, ngayon na nasa quarantine ng mga tao, nakita natin ilan talaga ba pares ang sapatos ang kailangan natin sa buhay, ilang bags ang kailangan natin, ilang gym suits, ilang mga ganito, ilang ganyan ang kailangan mo talaga sa buhay. At probably we can oversimplify yung approach sa buhay na what you don't need during lockdown, you probably don't need. Nakita natin, dapat may mga stock ka ng gamot mo, maintenance mo. Dapat meron kang stock ng mga pang first aid. Meron kang stock ng mga sabon, ng mga alcohol. May stock ka ng mga pagkain. Dahil hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Pwedeng hindi virus, pwedeng volcanic eruption. And huwag naman mangyari, pwede rin earthquake. Na may mga gumuho-guho dyan, magsara ang mga tindahan, wala kang magagamit sa bahay. Proverbs 13:7, one person pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. So mas mabuti na yung parang low-key ka lang, yung mukhang wala, pero meron naman palang ilalabas pagkakailangan. Hindi yung ang dami-daming itsura mo sa labas, yung pala wala ka namang itinatago man lang pagka nagkaroon ng lockdown, wala ka man lamang na maaasahan na isubi-subi dyan. So, kailangan talaga sa buhay to simplify. Consume less. Need less.
want less. You'll be more autonomous or independent. Hindi ka masyadong maapektuhan ng ganitong mga extreme situations. Isaiah 55:2. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Magandang tanong ito, bakit ka gumagasto sa mga bagay na hindi nakakabusog? Naalala ko tuloy ang lola ko, si Ima. Minsan, we were in a public place, tapos inalok siya ng isang batang nagtitinda ng chiclet. Lola, chiclet. Tandang-tanda ko, ang tingin sa kanya ng lola ko na halos pairap. At sabi doon sa bata, nakakabusog ba yan? Talsik yung bata tuloy dahil nagtitinda siya ng hindi nakakabusog. Of course, napakaganda nung pwede nating ma-extract na lesson mula sa bagay na yon. Huwag tayong mag-aksaya ng resources sa mga bagay na hindi naman talaga magbibigay ng tunay na satisfaction, tunay na fulfillment, tunay na nourishment. Para na i-conserve natin ang ating mga resources at maitapat sila, maitalaga sa mga tunay na kailangan natin sa buhay. Another post-lockdown and after-lockdown resolution dapat, value human relations more. Spend more quantity and quality time with people who matter. Connect. Relate. Napakahalaga yung human relations. Kita-kita natin ngayon yan sa lockdown na ang entertainment mo, yung kasama mo sa bahay, yung pamilya mo, ang sa sustenance mo, ang support mo, ang nurse mo, ang security mo, ang companion mo, ang cook mo, lahat, tayo-tayo, yung mga pamilya. So, pahalagahan natin yung mga taong yan, yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, yung makaramdam ka na kahit na lockdown may nakakarating sa yung delivery ng pagkain, padala ng kung sinong thoughtful, nakakapagpagaling yun ang mga sakit, yung nakakapagpasaya, nakakalibang at nakakatuwa. Malaking ministry yun para sa pag-survive natin sa ganitong mga panahon. Kaya ang mahalaga, sabi ng 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Nang sa ganoon nga naman, maganda yung itinatanim mo, therefore maganda ang pwede mong asahang aanihin in human relations. Colossians 3:12-14, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Mga payo na alam na natin, pero ina-apply ba natin? Ginagawa ba natin? Pag may ganito mga lockdown, pag may volcanic eruption, pag may tsunami, pag may mga earthquake, pag may mga lindol at mga baha, mga bagyo, pag may mga sunog, pag may sakit, may kalamidad, di ba kapwa-tao lang natin, pamilya natin ang pwede mong sandalan, mga kaibigan. So dapat, lagi natin kinukultivate yung human relations. Lagi natin pinapaganda ang ating pakikipagtalastasan sa kapwa para hindi man dumating ang mga crisis, masaya yung buhay. Tapos pag may dumating ang mga crisis, mas secure tayo, mas marami tayong pwedeng asahan, that we can depend on people and people can depend on us, and that's how we all survive. That's how we all flourish sa pakikipagmabutihan sa kapwa. Proverbs 27:10. Do not forsake your friend or a friend of your family. And do not go to your relative's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a relative far away. Hindi naman sinabing huwag na tayong makipagmabutihan sa kamag-anak at huwag lumapit sa kamag-anak pag may need. Ang ibig sabihin dito, yung kamag-anak na malayo. So dapat daw makipagmabutihan tayo sa ating kapitbahay, sa mga taong malapit sa atin. Kasi kung may mga kamag-anak man tayo, kung malayo naman sila, hindi pa rin natin sila maasahan. So kailangan marunong tayong makisama, makibagay, marunong tayong makipagmabutihan sa mga taong
malapit sa atin. Hindi lang malapit sa loob, kundi malapit physically. Because there are really times when your very survival would only be because people around helped you. Wise people will always value human relations. So, ang napakahalagang resolution na post-lockdown na ikakarir, love. Love more. Love pa more. Kasi yung pag-iibigan, yun ang ating pampalakas ng loob, yun ang ating pampalakas ng buhay, at yun ang ating pwedeng sandalan. Galatians 5:13-15. Maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagat ang buong kautusan ay nauuwi sa iisang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo nagkakagatan at nagsasakma lang para mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Warning yan. Lalo magkakapatid, magulang, mag-asawa, magkakamag-anak, in-laws. Huwag magsakmalan, huwag magkagatan. Dapat kayo natutulungan. Dapat tayo ang magkakakampi sa buhay. Hindi yung sarili mong kasama sa bahay, kalaban mo. Kung sino yung malapit na kamag-anak mo sa dugo, siya yung kalaban mo. That is not wise. That is foolish. Kahit nga kapitbahay na hindi mo kaano-ano sa dugo, bakit ka makikipag-away? Bakit ka makikipagmatigasan? Napakahalagang maganda ang relasyon sa ating kapwa. And another after-lockdown project na kung ginagawa na nun, paigtingin pa, improvein pa, take care of your health. Physical, mental, emotional, social, and spiritual health. Lahat yan. Sa pagpasok natin sa lockdown, meron na agad na edge yung healthy. Hindi yung first day pa lang naman ng lockdown, may sakit ka na agad. Meron ka na agad na emotional breakdown. Meron ka na agad na mental illness. Iisang linggo pa lang. O kaya sasandali pa lang. Nung nag-uumpisa pa lang nun, parang bibigay ka na, natatalo ka na. Kailangan meron kang baon-baon na lakas ng loob, lakas ng katawan, lakas ng isip, lakas ng espiritu sa pagharap sa kung ano-ano mga pagsubok ng buhay. Maging si Jesus, Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So Jesus developed physically, mentally, socially, spiritually. At magandang yun ang tularan natin. Sa pang-araw-araw na normal na buhay, malaking pakinabang na tayo malusog. Malakas ang loob, buo ang loob. Lalong-lalo naman sa mga panahon na may mga crisis. Kaya anytime, any season, any day, lagi nating palakasin ang ating sarili, ang katawan, ang isip, ang puso. Proverbs 15:30, good news gives health to the bones. Kita na yan. Alam na. Good news makes us healthy. So, unless kailangan mong malaman yung bad news, huwag mo na lang alamin. Huwag ka na magbuklat, huwag ka na maghanap, mag-research ng bad news. Unless kailangan mo yun. Na by knowing it, you can improve your life, you can prevent anything worse happening. Dapat huwag na lang tayo maghanap ng bad news. Nakakasira ng loob, nakakalungkot, nakakasakit ka lang. At huwag na tayong magbigay ng bad news, mag-pass at mag-forward. Again, unless may practical value. Kung magagamit niya yun para sa pag-iwas sa sakuna, para ma-improve ang buhay, ay di alamin mo yung bad news. But otherwise, what's the point? Especially if you have no power at the moment to change it, to influence it, huwag mo na lang pansinin para hindi pumasok sa puso mo yung nakakalason, yung nakakatakot, yung nakakasira ng loob. Matthew 6:22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Physically, totoo ito. Emotionally and spiritually, totoo rin. Kung anong pananaw mo sa buhay, kung paano ka tumitingin sa mga bagay-bagay, yun ang huhubog sa lifestyle mo, sa activities mo, sa iyong iniisip at sa ginagawa araw-araw. So, it's importante yung to think positive, to be hopeful, to be optimistic. Kasi, pag ganun ang ating pananaw,
magiging positibo ang epekto nun sa ating buhay. Hindi tayo yung laging nasisiraan ng loob, laging natatakot, o kaya laging nagagalit. Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. In this particular case, it's envy, but generally speaking, negative emotions, whatever they are, they rot the bones. Para kang may sakit sa buto. Masakit daw yun yung sakit sa buto. Kaya itong ginamit sa Bible na halimbawa, na pagka ikaw ay may inggitin, para kang may cancer. Masakit. At kailangan tahimik ang iyong puso. Peaceful lang yung pag-iisip. Peaceful disposition. At yun ang nagbibigay sa ng buhay, ng lakas, ng pag-asa. At yun ang nagbibigay ng sigla sa buhay. Positive emotions. Avoid wallowing in misery. Avoid wallowing in what is horrific, what is scary, kasi masama yun sa iyong kalusugan. Ecclesiastes 11:10, so then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Alisin yung pag-iisip, alisin yung pag-aalala, kasi wala ka rin namang magagawa kung mag-isip ka na mag-isip, nasisira pa ang iyong kalusugan. At napakahalaga na after lockdown policy, take care of Earth, the whole planet, in your particular assigned space at a time. Siyempre, hindi man pwedeng linisin yung ibabaw ng Mount Hibok-Hibok kung hindi ka nandun. So, kung saan ka nandun, yan ang lugar mo, yan ang assignment mo, take care of it. Conserve, preserve, sustain, protect nature. Napakarami daw ngayon mga sakit ng tao dahil nakukuha nila sa mga hayop. Kasi kung ano-ano hayop ang pinagkakakain natin na dati hindi naman dapat kinakain yan. Pero siyempre, mga nakatirang mga parasites dyan, may mga nakatirang organisms, lumilipat sa'yo. At sa pagsira natin ng environment, maraming hayop ang wala nang matirahan, namamatay sila, nalilipol sila. So yung mga nakatira sa kanilang parasites, yung nakatirang organisms, wala nang matitirahan dahil namatay yung mga hosts. Dahil na-extinct yung maraming hayop, so lumilipat sila sa ibang hayop o sa tao. Kaya mga dating hindi naman tumitira sa katawan natin, tumitira na ngayon, kasi yung mga hayop na tinitira nila, naubos na. Dahil inubos natin yung gubat, nilaso natin ang tubig sa dagat, sa ilog, yung hangin. So namamatay yung mga hosts nila, ng mga animals. So lilipat sila sa atin, tayo naman yung host. At dahil bagong-bago yan, di tayo sanay, kaya hindi natin alam kung anong gagawin. Hindi tayo nakadevelop ng immunity, hindi tayo nakadevelop ng defenses, kasi bigla-biglang lumulundag sa atin yung mga nakatira dati sa mga hayop na mga nangamatay dahil pinapatay natin sila. So mahalaga-alagaan natin yung buong nature. Huwag sobrang daming development na tinatawag na actually destruction. Pag may sinabing may development po kami sa ganung province, ibig sabihin destruction yun. Kasi puputulin yung mga puno, sasarahan yung mga ilog, magiging tatambakan nila para maibenta nila yung lupa, namamatay yung mga ilog, bumabaha tuloy, nakakalbo ang gubat, yung mga hayop walang matirahan, sa tao na tuloy tumitira. Importante na mahalin natin ang kalikasan. Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Yan ang first commandment sa kanila. Alagaan ninyo ang kalikasan ng mga halaman, ng mga bundok, ang mga tubig, ang mga hayop. Numbers 35:33, you shall not pollute the land in which you live. Huwag dumihan, huwag sirain, kasi yan ang iyong tahanan. Conserve, reuse, recycle. Balikan natin yung recycling. Nung araw naman, pagka namamalengke yung mga lola natin, bayong eh. Ngayon, mga ginagamit, puro mga disposable, ang dami tuloy kalat. And we have to keep producing mga supot, we have to keep producing mga lalagyan na kinukuha din sa nature yan, nauubos tuloy yung mga natural resources. Kaya dumudumi, nasisira ang ating planet. Leviticus 19:9, when you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and the foreigner. Ganito nung araw yung agriculture eh.
Pagka may nag-harvest, hindi nila inuubos. Para yung mga kapuspalad, yung mga maralita, susunod-sunod yon, sinisimot nila yung mga naiwan at mga natira. At gano'n ang mahalaga natin gawin. Huwag nating ubusin. Magtira tayo sa kapwa. Pagka nangingisda ka, yung mga maliliit na isda, ibalik mo sa tubig para lumaki pa at mahuli ng iba. Huwag na sobrang maliliit na mga butas ng lambat ang ginagamit. Dapat na lang pagkaliit-liit na mga amoeba, nahuhuli na natin, wala nang matitira doon sa tubig. Always leave something on the table for the other person. Yung pagka nag-harvest ka halimbawa, huwag mong kunin lahat para may matira sa iba, para may tumubo pa. Huwag mong kalbuhin lahat yung gubat kasi wala nang tutubo, wala nang mag-hold ng mga tubig. Pagka umuulan, bumabaha, nagla-landslide, sinisira natin ang ating planet. At yan ay isa sa mga pinakamahalaga dapat realizations ngayong lockdown. Buong planeta kasi naapektuhan. Kasi buong planeta nagpapabaya. John 6:12. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So si Jesus, ipinaipon pa niya yung mga sobrang pagkain. 12 baskets nga na-kolekta nila at ayaw din ni Jesus ng may natitira. Yung kakain ka sa yung kanin matitira lang sa plato, huhugasan yung plato, matatapon, babara pa sa lababo o magiging basura. What a waste. Ang dami nating wini-waste na pagkain. Dapat marunong tayong mag-recycle, mag-recook, mag-reheat. Hindi yung puro consumption, consumption, consumption. Kahit kaya nating bumili. Pagbili ka ng bili ng baka, dumadami tuloy ang baka na kailangang kumain ng damo, dumadami ang kinakalbong mga gubat para maging mga rancho at damuhan, so nauubos ang gubat ng planeta at yung kakain kang steak. Dapat nakikita natin yung relation noon. Kung pwede kang kumain ng 1 o 2 hipon lamang, sabayan mo ng maraming gulay, kesa 10 hipon yung kinain mo, wala na tuloy natirang hipon sa dagat, nagpunta na lang sa plato mo. Hindi ko mo kaya nating bayaran, ay bibili na natin ang bibilin, kakainin natin ang kakainin, o kaya ay sasayangin. Kasi nauubos ang resources ng planet. Pati mga pagkain ng mga sushi na yan, yung mga kung ano mga isda, nauubos ang mga isda sa dagat. So, kailangan marunong tayong mag-supplement ng mas maraming gulay, mas maraming prutas, kasi mas renewable yung gulay at yung prutas kaysa sa mga hayop na hinuhuli para katayin at patayin. Leviticus 25:3-5. For 6 years sow your fields, and for 6 years prune your vineyards, and gather their crops. But in the 7th year, the land is to have a year of Sabbath rest, a Sabbath to the Lord. Do not sow your fields or prune your vineyards. Do not reap what grows of itself or harvest the grapes of your untended vines. The land is to have a year of rest. Ito yung Sabbath na maganda kasi pinagpapahinga yung lupa. Pero yung meron kang kailangan gawin, pinipigil ka dahil Sabbath, naging alipin ka na ng Sabbath noon. Kaya pinalaya ni Jesus sa mga tao from the Sabbath. Ibig sabihin, optional na lang yan. Kung makakabuti sa'yo, di mag-Sabbath ka. Pero kung may kailangan kang gawin na mas mabuti para sa'yo, edi gawin mo. Kaya sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. But in this case, the teaching on the Sabbath about yung bukid na every 6 years ng pagbubungkal, may isa dapat taon na pahinga, maganda yun. Para sustainable yung nutrients ng lupa, para makapahinga yung lupa. Very importantly, after lockdown, clean up. Linisin talaga natin ang planeta, ang ating barangay, ang ating bahay, ang ating neighborhood, ang mga damuhan, ang mga bukid. Isaiah 1:16, wash and make yourselves clean. Sa ating katawan, sa ating bahay, sa ating community, i-apply ito. 1 Corinthians 14:40, but all things should be done decently and in order. Of course, church management yung original context nito, but it can be applied to how we deal with nature and with everybody else that shares nature with us. Importante, dapat after lockdown, hindi babalik sa normal. Huwag nating asamin bumalik sa normal. We should not go back to normal because normal was the problem. Sabi nga ng isang poster, credit to the owner. Napakahalaga na hindi na tayo bumalik sa mga dati ng masasamang gawin.
Yung kaprasong gulay, isang plastic na lalagyan. Kaprasong isda, isang plastic. Ang dami-daming plastic. Tapos ihahagis lang, itatapon. Mali. Let us conserve. Let us use less. Need less. So we want less. Let us conserve our energies. So kung meron talagang dalawa na napakahalaga na gusto kong idiin na dapat ay after lockdown, i-career natin. One, to improve our human relations. To love more. To give more. To strengthen the family and our friendships and our social relationships. Yan. At pangalawa, yung mahalin ng kalikasan. Maging part tayo ng solution, hindi ng problem. Bumalik tayo sa pagtatanim ng mga gulay sa mga paso, sa mga harap ng ating bahay, sa bakuran, sa paligid. Dahil yun ay nakakain natin. Hindi yung puro decorative plants na hindi naman natin makain. At pahalagahan natin ating mga farmers, ang ating mga fisher folk, yung mga nagpuproduce ng pagkain para sa atin. Bayaran natin ng tama ang mga produce nila. Huwag nating baratin. Huwag nating tambakan ng kutakot-takot na imports na tuloy wala silang kinikita yung mga local farmers natin. Tangkilikin natin sila. Kasi pag ganito may mga lockdown, kita nyo, nagkanya-kanyang sara ang bawat bansa. Mapalad tayo, blessed tayo na meron tayong mga bukid, meron pa tayong natitira mga ilog, may natitira pa tayong mga pwedeng pangisdaan, mag-fish culture tayo, mag-agriculture tayo, mag-aqua. Kamusta po mga kapatid? Pagpapala, greetings, besos, hugs ang dinadala ng inyong lingkod at nawa ang kagalakan ng Panginoon ang pumuno at pumapaw sa ating mga puso. Bakit maraming verses ginagamit as weapons of cruel destruction? Why is there such rampant and indiscriminate use of verses to hurt people, to judge others, to set people apart, to divide? Bakit ang mga verses na imbes na dapat ay pangbigay ng comfort, panghaplos, panghimas, para magbigay ng ginhawa, ay nagiging bato na lumilipad, tumatama, nakakasakit? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating all scripture, talagang lahat. How to read, interpret, and apply the letters in the Christian scriptures called the New Testament. 2 Timothy 3:14-16. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. At ang verses natin ngayon na talagang bibigyan ng DNA, itong verse 16. Yung laging pag may gusto kang i-judge, pag may gusto kang batuhin, pag may gusto kang pakialaman, pagka meron kang gustong panghimasukan, pag may gusto ka i-demonize, sasabihin mo, eto yung verse na gagamitin ko laban sa'yo, ito yung verse na gagamitin ko para ka i-judge, tapos may kasunod. Kasi all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. At ang ating pag-aaralan ngayon, how this verse 16 is misused and abused by many. Verse 14, as for you, Timothy, kasi si Timothy ang kinakausap, so a-analyze natin yung bawat bahagi ng sinabing ito. Continue in what you have learned and have become convinced of, because you know from whom you have learned it. Meaning, it was from Paul that you have learned it. Sa akin galing yan, anak, katuruan ko yan, kaya ituloy mo kung anong itinuro ko sa iyo. In other words, Paul was saying, continue in what you have learned from me in how to read and interpret Scripture, because you know me, your teacher. And how from infancy you have known the Holy Scriptures. Meaning, pag Holy Scriptures, this is the Jewish Scriptures, or JS, or the Christian Old Testament, or the OT.
ginawa natin almost equal kasi hindi naman talaga equal ang Jewish scriptures at ang Christian Old Testament na nasa Christian Bible. The Old Testament is not one-to-one correspondent equal to the Jewish scriptures. There are differences in text, content, and books. And there are differences in translations, even in punctuation, canonical order, and emphasis. And remember, pag sinasabi dito sa letter kay Timothy na Holy Scriptures, hindi New Testament ang tinutukoy dito kasi hindi pa sulat na ng New Testament, hindi pa compiled, wala pang Holy Scriptures na New Testament. So ang tinutukoy ay yung Holy Scriptures of the Jews, the Old Testament known by Christians. But remember, the Old Testament is not in one-to-one correspondence with, is not equal to the Jewish Scriptures. May mga pagkakaiba. So sa pagpapatuloy, the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Ngayon, pinaghalo na nitong si Paul yung Holy Scriptures at si Jesus Christ. And how do you become wise for salvation through Jesus Christ? It's no longer through the law, not by works. In other words, not by way of the Jewish Scripture. Sinala na. Tsaka pa lang pumunta si Paul, sasabi niya, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And because now, ikinumbine ni Paul ang pagbasa sa Scriptures sa faith in Jesus, dapat ang pagbasa na ngayon sa all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, merong consideration. When and if able to make you wise for salvation from the law through faith in Christ Jesus. Salvation is not only from hell. Salvation also from the law. Because Jesus came to destroy the law. Because it was the law that was making life difficult and miserable. And it is the law na nagpapahamak sa mga tao. So salvation by Jesus is not only salvation from hell in eternity, but also salvation from the law. Kasi yung law ang nagbibigay ng hell-like life sa mga tao. So, useful yan. All Scripture is useful when and if interpreted by Jesus. When and if filtered through Jesus. When and if it sets free from the law, from condemnation, and from guilt. When and if it is loving in application. So, hindi ka na ngayon pwedeng pumikap ng basta any verse from the Old Testament at lalong-lalo sa New Testament na hindi mo papadaanin kay Jesus. Apply ka lang ng apply. No. Because binasa na ni Paul dito sa ating scripture reading ang kahulugan ng authority, ang kahulugan ng inspiration, ng pagiging God-breathed, ng pagiging makabuluhan ng scripture. Ito ay kung dadaan through faith in Jesus. Kung dadaan sa Jesus filter. Matthew 22:37-40. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So kung paano sinasabi ni Paul na ang pagbasa sa Holy Scriptures ay dapat dumadaan kay Jesus, sinabi din ni Jesus dito sa Matthew 22, ang lahat ng pagbasa dapat sa Scripture ay dadaan sa Kanya. Kasi, sabi niya, itong itinuturo ko sa inyong commandment, yung love, ito ang pinakakahulugan ng lahat ng law and the prophets. In other words, the correct way to read and apply the law and the prophets is only through the filter of love. So pag may mga commandment, may mga laws noon na hindi na loving ang application, hindi napapasa kay Jesus, dapat yan, nasa history na lang, nasa shelf, reference na lang, pero hindi mo na paiiralin because all the law and the prophets hang on the commandments to love God and to love others. Pag unloving ang application, ang dating, ang interpretation, huwag na, tapos na yon, because the law and the prophets were only up to John the Baptizer. So, all the law and the prophets should be understood, interpreted, and applied according to these two commandments, love God and love your fellow humans. The Jewish scriptures that we call Old Testament is by the Jews.
It is for the Jews. Sinulat nila yan para sa kanila. Leviticus 16:34. This is to be a lasting ordinance for you. Sinong kausap? Di yung mga ancient Israelites. Atonement is to be made once a year for all the sins of the Israelites. So ang tanong, Israelite ka ba? Hindi. Hindi ikaw ang kausap sa Leviticus. Nakikibasa ka lang. May mapupulot ka dyan, may universal truth dyan. Pag dumaan sa Jesus filter, sa filter of love. Pero pag hindi dadaan, pag unloving, pagka-cruel, discriminatory, pagka-malupit, hindi na yan para sa atin. Ibinigay yan sa ancient Israelites. Deuteronomy 5:6, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So sino ang kausap sa Deuteronomy? Ancient Israelites ang kausap. Ancient Israelite ka ba? Kung hindi, di nakikibasa ka lang. Huwag mong lulunin lahat, huwag mong i-apply lahat sa buhay mo, huwag mong i-impose sa iyong kapwa na hindi naman sila ancient Israelites. Deuteronomy 4:1, Now Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. So ikaw ba ang kausap sa Deuteronomy? Hindi ba ancient Israel? Dapat malinaw nga yan sa atin, ano? Bakit ba? Kailan nga? Bakit umuso? Na pag binabasa mo yung mga ancient scriptures sa mga Jews, akala mo ikaw ang kausap? Bakit? Nung kinausap ba si Noah na pinapagawa ng sasakyang dagat? Dapat gagawa ka rin. Nakikibasa ka lang. Nung ipinapabasag ba kay Gideon ng mga Diyos-Diyosan sa lugar nila, basag ka rin ang basag na yun ng mga Diyos-Diyosan sa paligid mo. Ikaw ba si Gideon? Ikaw ba yung kausap? Dapat magkalinawan. Para yan sa kanila. Nakikibasa lang tayo. Be wise and careful sa pag-apply sa sarili at sa kapwa because chances are you'll be cruel to yourself and to others. Kasi napaka-cruel ng marami nilang mga batas noon. Remember, nung unang panahon pa yan, iba ang paraan, iba ang kultura. Ang mga teachings were culture-specific, context-specific. Meron dapat na mga kondisyones na mangyari, makamit, para mo i-apply yun. Without that context, you will be out of context and you will be misapplying and abusing Scripture. Ezekiel 13:4-6. Israel, your prophets are false prophets. Your prophets say they have seen visions, but everything they said would happen is a lie. They claim to speak for the Lord, but the Lord did not send them. So you see, even yung mga prophecies ng ancient Israel, mga prophets nila, ang daming fake. Sinasabi na mismo dito sa scripture na maraming fake. So dapat maingat tayo, hindi lulun ang lulun. Mark 7:7-8. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Yan ang sabi ni Jesus. Yan ang reklamo ng Diyos laban sa mga Israelites. Marami nilang religious leaders. Wala daw kwenta kanilang pagsamba. Kasi ang mga kabatas nila, imbento lang ng tao. Kaugalian, tradisyon ng tao ang kanilang pinapahalagahan, hindi yung tunay na kabaitan ng Diyos. Whatever side, kung ano man ang ating tinitingnan dyan, saan man tayo nasa side of scholarship, test by the Jesus filter. Test every scholarship, doctrine, test every theology, test every theologian, test every teaching in the Bible kung yon ay papasa sa Jesus filter. Kasi, kaya nga ipinadala si Jesus is to destroy the law, to set people free from the law. Kasi i-apply mo ngayon na parang ikaw yung sinabihan ng unang panahon, wala ka sa lugar. Parang hindi nangyari si Jesus. Binabaliwala natin ang sakripisyo ni Jesus. Kung patuloy lang natin, nalululunin lahat ang mga katuroan na hindi pinapadaan sa salaan ni Jesus. John 14:6. Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So talagang kay Jesus dadaan. Kay Jesus dapat magpasala ang lahat ng katuroan, ang lahat ng ideya, ang lahat ng papaniwalaan. Nothing, no teaching should come to you except through me. That is what Jesus was really saying.
So, salain lahat sa Jesus filter. Alam na ng marami kung ano yung Jesus filter na yan. Yung lahat ng katuroan sa Biblia, before Jesus, during Jesus, and after Jesus, and during the 2,000 years of the past history of the church, lahat ng katuroan, lahat ng doktrina, lahat ng practice, salain kay Jesus. At kung si Jesus ay salaan, imagine natin na ang korte ng butas ng salaan niya ay korteng puso dahil siya maibigin, yung mga katuroan lang na korteng puso din, kasayos ng puso niya ang lulusot. Yun ang pwede nating hanggang ngayon ay sundin, ituro, ipangaral, at ipamuhay. Pero siyempre maraming hindi lulusot, katulad ng pagbato hanggang mamatay sa isang babaeng nahuli sa kanyang ginagawang kasalanan, yung pagbato hanggang mamatay dahil may bata na nangangahoy during Sabbath, yung mga katuroan na hindi ka pwedeng kumain nito, niyan, samantalang nilinis na ni Jesus ang lahat ng pagkain, yung mga katuroan na nagagalit pag kami ginagawa kapag Sabbath, samantalang sinabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, yung lahat ng katuroan na hindi nalalampas sa salaan ni Jesus, ilagay na natin sa history. Tapos na yun. Jesus came to destroy the law. John the Baptist is the marker because all the law and the prophets were only up to John. Pagkatapos nun, wala na. Or, kung meron man, yun lang lalampas kay Jesus. Kasi si John ang tagahawi ng daan ni Jesus. Hindi naman si John ang salaan, kundi si Jesus. Mahalaga yung mga katuroan na yan ng unang panahon na reference para malaman natin, for history, for information. Pero hindi na siya papairalin ngayon kasi nga nangyari na si Jesus, setting us free from all the unloving and the cruel aspects of the law. Maraming kinancel si Jesus na Jewish teachings. Kinancel or minodify, pinabait, inadapt, inadjust tulad sa Sabbath, sa diet, social structure, women, etc., etc. Romans 7:6-8. But the law no longer rules over us. Now we can serve God in the new way by obeying His Spirit, and not in the old way by obeying the written law. In other words, pag may written law, sinasabi, batuhin mo siya, itiwalag mo siya, tanggalin mo siya, itrato mo siya as an unbeliever, itakwil mo siya, yun ang sinasabi ng law. Pero sabi, we can serve God in a new way by obeying His Spirit. Makinig ka sa sinasabi ng Spirit sa iyong puso. Sinasabi ng puso mo at sinasabi sa puso mo, wag, kawawa, mahalin, turuan, akayin, gamutin, tanggapin, linisin, pakabanalin, ibigin, yakapin. Yan ang sinasabi sa ng Spirit. So, pag may sinasabi ang Spirit sa iyo na babait, ang pakinggan mo yung Spirit, hindi sinasabi nung verse na cruel. Yun ang kahulugan nun. Ulitin natin, Romans 7:6-8. But the law no longer rules over us. Now we can serve God in a new way by obeying His Spirit, and not in the old way by obeying the written law. And yet up to now, ang dami-dami nating unkindness, cruelty sa kapwa because we are obeying the written law at hindi tayo nakikinig sa udyok ng Spirit, the Spirit of love. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Isang bagay lang maintindihan ng mga Jesus followers yan, yung law at yung grace. Anong papairalin ko? Yung bait na idinidikta ng Spirito o yung lupit na sinasabi ng written verses, dapat ang pipiliin mo yung Spirit. Now we can serve God in the new way by obeying His Spirit. Tulad ng si Pedro, pinapakain ng Diyos sa kanyang vision ng mga bawal na mga kaining mga pagkain. Sabi nung voice, arise, Peter, kill and eat. And Peter answered, Lord, I cannot eat an unclean thing. At sabi ng Diyos, don't dare to call unclean what I call clean. So yun, kasi may written verses si Peter na pinagpawasihan na hindi niya pwedeng kainin ng ganito at ganung hayop. Diyos na ang nagsasabing, pwede ba nang kainin? Yun ang udyok ng Spirito. Nakakapagpalaya, nakakapagpabait, doon ka makinig. Hindi doon sa nakakapagpasungit na written verses kung magkakontra yung dalawa. Luke 16:16-17. Until the time of John the Baptist, people had to obey the law of Moses and the books of the prophets. So kita nyo,
until the time of John the Baptist. Nung dumating siya, hindi na kailangang sundin ang Law of Moses and the Book of Prophets na kontra kay Jesus. Yung sangayon kay Jesus, tuloy, sundin, ipamuhay, kasi dadaan sa Jesus filter. Pero yung mga kontra na, malupit na, hindi na mabuti, discriminatory, ng pupwera, hindi na yon kailangang sundin. Ang linaw-linaw naman. But since God's kingdom has been preached, everyone is trying hard to get in. So dati daw, ang mga tao kandara pa sa pag-obey sa Law of Moses and the Book of the Prophets. Pero pagdating ni John, ipinreach na si Jesus at nag-preach na nga si Jesus, ang lahat ngayon ay pumapasok na sa kaharian ng Diyos. Not through the law, not through the Moses and the prophets, but through God's love in Jesus. Verse 17, heaven and earth will disappear before the smallest letter of the law does. O sabi ni iba, ay naman pala hindi naman pala mawawala yung letter of the law. Hindi yun yung letter of the law of Moses. The letter of the law of love. The law given by Jesus, love. The command be given by Jesus, love. So ang hindi na magdi-disappear dito, yung letter of the law of love, not the letter of the law of Moses. Kasi kung hindi naman pala magdi-disappear, sabi sa verse 17, edi kinukontra niya yung verse 16, na hanggang kay John lang yung law of Moses and the prophets. Tapos biglang sasabihin sa 17, wala magdi-disappear. No, ibang law na ang tinutukoy dyan. Yung law of love na. The law and the prophets were effective only until John the Baptizer cleared the way for Jesus, meaning cleared the way for love, for grace. So yung the law of love, yun ang hindi mawawalang letra till even heaven and earth will disappear. It is not a reference to the law of Moses. Kasi ang lino nga sa verse 16 na wala na yun eh. Now, there is the true and only way to God. Jesus, Jesusness. Yung verse 17, heaven and earth will disappear before the smallest letter of the law does. The smallest letter of the new law ang tinutukoy, the law of love, the law of Jesusness, not the law of Moses, kasi nga, Jesus came not to destroy the law. Tapos sasabihin mo pa na heaven and earth will pass away and for every letter of the law of Moses will disappear. No, it's not about the law of Moses, but the law of Jesus, the law of love. And Jesus sets free. John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Truth sets free. John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. The reading, interpretation, and application of Scripture, meaning the Old Testament, and even the New Testament, and all post-Jesus church doctrines in the last 2,000 years are to pass the Jesus filter. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, and may I add, to the old religious thought, but be transformed by the renewing of your mind, and may I add, by and through Jesusness. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ibig sabihin, God's will expressed through and by Jesus, not by the law. So identify teachings as local for their place, time, and context. Pag sinasabi yung all scripture is God-breathed, tingnan mo naman muna kung yung sinasabi ng scripture na gusto mong i-quote, gusto mong i-apply, pang kanila lang, kung hindi ka kasali, huwag kang sumali. Pero kung may universal truth, meron naman yung universal truth. Kung minsan, pag sinala mo kay Jesus, applicable pa today, di yun ang gamitin mo. God-breathed pa rin yun. Hebrews 8:10, this is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put the laws in their minds and write them on their hearts. So, ililipat daw ng Diyos sa kanilang puso at sa kanilang isip yung mga law, tatanggalin sa bato, sa pagkakauka sa bato. Ibig sabihin, hindi ko mo carved in stone forever na yan. At yung heart nga ng tao gagawin yung flesh, hindi stone, para bumait, para magkaroon ng Jesusness talaga. What is an example of contextualization? Halimbawa, nabasa mo sa New Testament, 1 Corinthians 14:34. Women should remain silent in the churches.
They are not allowed to speak, but must be in submission as the law says. O ngayon, gusto mo lahat ng babae sa buong mundo tahimik kahit sa ang church, kahit sa ang culture. No. Una, basahin mo. Para kanino ba yung letter? Di ba, letter to the Corinthians? Tanong, Corinthian ka ba? Ikaw ba yung taong sinulatan? Nabuhay ka ba noong unang panahon? Kayo ba yung tinutukoy? Yung church yun dyan sa lugar nyo, sa barangay nyo, kayo ba yung sinulatan? No, di ba? So, hindi para sa inyo ang letter na ito, ito'y para sa kanila, tayo'y nakikibasa lang. So, yung mga culture-specific instructions, hindi universal truth, church administration, yung mga bagay sa kanilang specific social situation, kasi kilala sila ni Paul. So, siguro may mga babae ditong sobrang dakdak, sobrang mga pakialamera, mga intrigera. So, sinabi ni Paul, ang mga babae niya ay pinagbabawalan ko magsalita kasi intrigera, magulo sila, laging nagkakahati-hati ang mga tao pag nagsasalita sila. Pero tinutukoy yung mga yun. Hindi lahat ng babae sa lahat ng church, sa lahat ng panahon. Ito sinasabi natin na kailangan mag-contextualize ka. At sasalain mo kay Jesus. Di ba? Sino ba ang unang nagturo na si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan, na siya ay nabuhay na muli? Di ba babae? Maria Magdalena at ang mga kasamahan niya? O kung i-apply itong verse sa kanila, di dapat hindi sila kikibo? Hindi nila sasabihin na nabuhay na si Jesus? O, kasi maling application. Iko-contextualize mo. Ngayon, sa mga churches kahit sa ibang lugar, sa ibang panahon, yung mga babae at lalaki man, na daldal, na mahilig mag-intriga, manirang puri, maghati-hati sa mga tao, maghasik ng gulo, yan, dapat manahimik din. Kasi nag-a-apply sa kanila, kahit hindi sila Corinthian, yung universal truth, na yung mga magulo, mapanghati, mapanirang puri, mapagturo ng mali, hindi talaga dapat yan pagsalitain. Pero hindi lahat ng babae, lalo kung yung mga babae nagtuturo ng tama, maganda ang kanilang buhay, hindi para sa kanila ang verse na ito. Itong ibig sabihin natin na nakikibasa lang tayo, mag-ingat-ingat, salain kay Jesus bago i-apply sa sariling buhay. Maraming teaching sa scripture, pang kanila lang. Huwag makisangkot. Ang magiging bunga, needless suffering, pagdurusa, paghihirap. Identify teachings as universal for all Jesus followers in all places, times, and context if the teaching will pass the Jesus test. Halimbawa, Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O yan, kasali tayo dyan kasi for all nations. Pero yung pang-Corinthian lang, kanila lang yon unless yung teaching mapipigaan mo ng universal teaching for all nations. And in that case, sinasabi natin yung babaeng pinagbawalan magsalita, pagka may mga babae o lalaki man na ang pagsasalita nila ay hindi nakakaganda, sila yung huwag pagsalitain, huwag bigyan ng speaking engagement, huwag bigyan ng teaching assignments, kasi nakakagulo sila. Doon mo yun pwedeng i-apply. Tulad nung itinasabi ni Paul, ang mga babae dapat sa Corinth, mahahaba ang buhok, ang mga lalaki maiiksi. Kasi may cultural meaning sa kanila ang long and short hair. But the short hair of women in Corinth is associated with prostitutes. Hindi ibig sabihin na sa lahat ng bansa, pagka short hair, prostitute. So pagbabawalan mo na ang mga Christian women in all countries na magkaroon ng short hair, hindi mo dapat i-apply yun sa'yo kasi hindi ka Corinthian at wala ka na sa